Totoo po ba isa doon sa mga pinakamasakit na issue sa buhay ng tao, yung maiwan ka? Lalo na yung naiwan ka nang minahal mo naman ng isang tao. Totoo po ba yan? Alam niyo po, maraming mga tao, isa sa mga pinakamabigat na binitbit nila sa kanilang buhay, yung issue ng pang-iiwan sa kanila. Yung pang-iiwan ng magulang sa kanilang bilang mga anak, yung pang-iiwan ng asawa bilang asawa, and at the same time, yung pang-iiwan ng mga taong mahalaga sa kanya. Alam niyo po, again, maraming mga tao, ito yung isa sa mga pinakamabigat na issue sa kanilang buhay. Totoo po ba yan? Sino rito naranasan na niya? Masakit pala kapag ka iniwan ka. Totoo po ba yan? Kapag ka iniwan ka ng mga tao na pinahalagahan mo, minahal mo, inaruga mo, lahat ng bagay na yon nagdadagdag ng sakit sa isang tao. Alam niyo po, again, napakasakit sa isang tao, yung minahal mo naman ng isang tao, pero iniwan ka naman. Napakasakit sa isang tao na minahal o inalagaan mo naman, pinahalagahan mo naman, pero iniwan ka. Alam niyo po, lalo na sa isang pastor, kapag ang isang pastor iniwan ng isang tao na kanyang pinahalagahan, iningatan, naruga, minahal, hindi pa pwedeng hindi masaktan ng isang pastor. Totoo po ba yan? Sa mga pastor natin na naririto, totoo ba ang sakit noon? Kapag kayong nag-alaga ka ng tao, nagmahal ka, nag-aruga ka, ang sakit noon. Kapag ka ang isang tao na inaruga mo, minahal mo, iniwan ka. Alam niyo po, sa isang pastor, pag may taong nang iwan sa kanya, despite na pinaramdam yung pag-aalaga, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-aaruga, alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi masaktan eh. Kasi nga ito ang totoo, no amount of pasensya na can heal yung nasaktan puso ng isang pastor doon sa pangiiwan na ginawa ng isang tao na tinuturing ng isang pastor na anak. Sa church kasi, kapag ka lumalalim talaga yung relasyon ng isang pastor sa mga tao, na ituturing na talaga itong bilang anak. At hindi pwedeng hindi masasaktan ng isang pastor kapag ka nangyayari yung ganong bagay. Alam niyo po, ito ang totoo. No amount of sorry po can heal dun sa nasaktang puso ng isang pastor na iniwan matapos kang pahalagahan bilang anak. And no amount of excuses and explanation can heal yung pusong nasaktan ng isang pastor mula sa pang-iiwan ng isang tao. And how much more doon sa pang-iiwan ng isang kapamilya, lalo na asawa. Totoo po ba yun? Mas masakit yun. By the way, alam niyo po, ang dami palang nag-chat-chat sa akin sa page natin. At alam niyo, ang malungkot doon, mga Christian din at mga pastor. Sabi niya, Pastor, mali yung ginagawa mo. Kasi dapat ang tinuturo mo, puro laging pang-salvation. Kasi iyon ang calling ng simbahan. Pero alam niyo po, according doon sa mga some research and studies, lumalabas na ang simbahan, isa sa mga pinakamahalagang factor o yung area ng ministry na napapabayaan is family. Marami pong mga simbahan, sobrang relihiyoso, pero nakakalimutan yung mahalagang aspeto sa paglilingkod, ang pamilya. Alam niyo po, napakapalad nung generation natin na to, lalo na doon sa mga kabataan natin, sa mga young pro natin na papasok sa pagpapamilya kasi mas malinaw na sa inyo ngayon yung mga prinsipyo ng Panginoon tungkol sa pagpapamilya. And at the same time, yung mga mag-asawa ngayon na inabutan na ito yung ministry o yung purpose ng simbahan na gusto ng Panginoon na lakaran natin. Bakit? Kasi kung kayo'y pasira na at narinig ninyo ang mensahe ng Panginoon tungkol sa pamilya, magdadalawang isip kayo kung itutuloy nyo pa ba yung pagsira sa pamilya niya. Alam niyo po, napakapalad nung ating mga young pro, nung ating mga kabataan, and at the same time, nung mga married people ngayon dito sa ating simbahan at doon sa mga nakakarinig ng mga mensahe dahil mas nagkakaroon sila ng idea ngayon
na hindi pala dapat pinababayaan ang pamilya at dapat pala mas pinapahalagahan ang usapin sa loob ng pamilya sa ating paglilingkod. Alam niyo po, we cannot serve truly our God nang hindi mo naman mahal ang mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Totoo po ba yan? Paano ka maglilingkod sa Panginoon nang napapabayaan mo yung asawa mo? Napapabayaan mo yung mga anak mo? Paano mo masasabi na naglilingkod ka ng totoo sa Panginoon na yung mga taong pinakamalalapit sa iyo, hindi mo na ibibigay yung totoong pagmamahal? Alam niyo po, again, gaya nung aking nabanggit, kung sa isang pastor na masakit na yung naiiwan siya, how much more sa isang kapamilya? Masakit sa isang anak ang maiwan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay, ng kanyang tatay, at masakit sa isang asawa na iwan siya ng kanyang asawa. Alam niyo po, again, napakasakit doon sa isang tao na ibinigay lahat-lahat, pero sa huli, iniwan pa rin siya. And how much more ang sakit doon sa isang asawa na nakipagsumpaan ka pa sa altar, pero sa huli, iniwan ka pa rin. Totoo mo ba yan? May mga mag-asawa, nagsusumpaan pa, yung marami nga, umiiyak pa nung kinakasal Napansin niyo yan? Ang daming nakita ko na umiiyak pa yung lalaki nung kinakasal sila Pagkatapos nung kasal, mga ilang taon lang, naghiwalay na. Kaya yung mga ikakasal pa lang, na mga yampro natin, pag iiyak yung fiancé mo, yung lalaki, tusukin mo kagad yung mata para hindi na matuloy yung pag-iyak. Alam niyo po, grabe ang sakit pag ang asawa mo pa nakasumpaan mo sa altar, ang nang iwan sa'yo, maisusumpa mo talaga. Totoo mo ba yan? Grabe yun. Yung sumpaan nyo sa altar, mauuwi sa panunumpa mo sa kanya pagka iniwan ka. Grabe po ang sakit pag yung asawa na expected mo hanggang sa huli kayo na ang nang iwan sa'yo, makakalimutan mo na minsan ay minahal mo. At grabe po ang ang sakit, pag yung asawa mo pa na ama ng mga anak mo ang nang iwan sa'yo, matatanong mo kung may puso pa ba yung tao na to. Sa dami po nung aking kinakounsel from Monday and Thursday na schedule, alam niyo po, almost 99% doon, yung mga iniwan ng asawa nila. Yung alam nila, nando doon sa abroad, nagtatrabaho, pero malalaman na lang nila, may pamilya na rin doon. Alam niyo po, napaka-fragile, especially ang family na magkakalayo. Isa sa mga pinakamasakit na nararanasan nila, yung tuluyang nasisira, yung kanilang relasyon. Alam niyo po, napakalalim yung iniiwang sakit sa isang tao na iniwan, lalo na nung kanyang asawa. Sa kabila na minahal niya, inalagaan niya, pinahalagahan niya, inaruga niya. Now the question is, bakit nga ba may mga tao matapos mumahalin ng totoo, nagawa ka pa ring iwan? Totoo po ba yan? May mga tatay, alam nyo, pansinin nyo, alam nila mahal na mahal sila ng kanilang anak, pero nagagawa pa ring iwan. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, may mga batang-bata na hinahanap siya lagi-lagi, pero nagagawa pa ring iwan. May mga asawa na ginawa mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat, pero nagagawa ka pa ring iwan. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit nangyayari yon, una, dahil gusto lang niya na iwan ka. Totoo ba may mga tao na iniwan ka dahil ang dahilan, gusto ka lang iwan? Napansin niyo yun? May mga tao parang ang babaw ng dahilan bakit iniwan ka At may mga tao na ibinigay mo na lahat, minahal mo na ng husto, pero iniwan ka pa rin. At hindi naiiba dito ang isang asawa. Minahal mo na, ibinigay mo na ang lahat, inaruga mo na, iniwan ka pa rin. What does it mean? Alam niyo po, may mga tao kahit hawakan mo ang kamay, pag gustong kumawala, magpipumiglas Totoo po ba yan? May mga tao kahit na mahalin mo na, ibigay mo na ang lahat, magpupumiglas pa rin May mga tao pala na kahit gawin mo pang mundo mo, pag gusto kang iwan, iiwan ka. Totoo po ba yan? Kaya ikaw, Olga, yung boyfriend mo, huwag mong gagawing mundo. Kasi pag iniwan ka, tiyak, guguho ang mundo mo. Totoo po ba yan? Yung mga
girlfriend nyo, yung mga boyfriend nyo, huwag nyo gagawing mundo. Kasi pagka iniwan kayo, guguho ang mundo nyo. Alam niyo po, may mga tao pala na kahit na magmakaawa ka pa, pag gusto kang iwan, iiwan ka. Alam niyo po, meron ako isang kinounsil, ang awa ako, sabi niya, lumuhod na ako, pastor, doon sa asawa ko, wag lang iwan yung anak ko. Sabi niya, hindi na para sa akin, para sa anak ko na lang. Pero ang sabi niya, hindi na niya kami mahal. Totoo ba ang sakit ng ganong mga bagay? Na yung mga tao na halos magmakaawa ka na mahalin ka lang, huwag ka lang iwan, nagagawa ka pa rin iwan. At may mga tao pala na kahit ibigay mo na lahat-lahat ng pagmamahal, pag gusto kang iwan, iiwan ka. Again, kaya nga dapat, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, huwag mong gagawing mundo. Dahil pag iniwan ka, guguho mundo mo. Kahit gaano mo pa pala kamahal ang isang tao, hindi mo pala dapat na ibinababa ng husto ang pagkatao mo dahil pag iniwan ka niya, mas lalo kang magmumukhang kawawa. At kaya nga dapat, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, dapat alam mo rin kung papaano mamahalin ang sarili mo. Na hindi mo dapat pala inuubos. Dahil pagka iniwan ka, hindi mo na rin alam kung paano mamahalin ang sarili mo. Ikalawa, pag walang kadahi-dahilan, iniwan ka, wala rin namang dahilan para habulin mo pa. Totoo po ba yan? Tandaan nyo, lalo na doon sa mga young pro natin, pag walang kadahi-dahilan, iniwan ka, wala ring dahilan para habulin mo pa. Alam niyo po, again, sino naniniwala? Pag ang isang tao basta-basta na lang itinapon lahat ng ginawa mo sa kanya, hindi na dapat hinahabol. Totoo po ba yan? Yung mga taong basta na lang itinapon yung pagmamahal mo, yung panahon mo, yung pag-aaruga mo, yung pagpapahalaga mo, dapat hindi na rin hinahabol pag iniwang ka. Lalo na hindi pa naman kayo kasal, hindi pa naman kayo legally married, hindi na rin dapat hinahabol. At the same time, sino naniniwala, pag ang isang tao basta-basta na lang itinapon lahat ng pagkalinga mo sa kanya, hindi na rin dapat hinahabol. Kasi nga, pagka hinabol mo pa siya at muling itinapon lahat ng ginawa mo sa kanya, mas malalim ang sakit na dadalhin sa iyo. Totoo po ba yan? Pag yung mga taong lagi mo na lang hinahabol, pagka iniiwang ka, pag muling itinapon ito, yung mga ginawa mo sa kanya, yung pagmamahal mo, yung pag-aruga mo, yung panahon mo, mas lalo ka lang masasaktan. Mas lalo lang lalalim yung sakit sa iyo pag muli, minsan pa, itinapon niya lahat yon. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, pag totoong minahal ka ng isang tao, hindi basta-basta itatapon lahat ng ginawa mo sa kanya. Totoo po ba yon? Sa mga kababaihan natin, ng mga young pro, pagka totoong mahal ka ng boyfriend mo, hindi naman basta-basta itatapon yan lahat ng ginawa mo sa kanya. Pag totoong mahal ka ng isang tao, hindi nito basta-basta itatapon lahat ng pagmamahal na binigay mo sa kanya. At kahit pa sa asawa mo, pagka ikaw ay totoong mahal ng asawa mo, tandaan mo, hindi niya basta-basta itatapon lahat ng pagmamahal mo. Hindi niya basta-basta sasabihin sa iyo na hindi na kita mahal at wala na akong pagmamahal sa iyo. No. Ang toong nagmamahal, hindi basta-basta tinatapon ang pagmamahal ng isang tao na binigay sa kanya. Hindi basta-basta itinatapon yung pag-aaruga na ipinarana sa kanya ng isang tao. Yung panahon na ibinigay sa kanya ng isang tao. Ikalawang dahilan, bakit may mga tao na sa kabila ng minahal mo naman, inaruga mo naman, kinalinga mo naman, binuhusan mo naman ng panahon, pero iniwang ka pa rin. Alam nyo, hindi lang yung walang kadahi-dahilan . Ikalawa, dahil hindi lang siya marunong magpahalaga sa nagmahal sa kanya. Sino po rito sa mga young pro natin na nagmahal pero hindi pinahalagahan yung pagmamahal mo? Totoo pa ba yan? Yung akala mo kayo na, pero ang huling chat sa'yo, hindi na kita feel.
Sino rito na-chat na gano'n ng boyfriend niya? Na iba na yung kanyang feel, iba na yung kanyang gusto. Alam nyo, may mga tao pala na kahit na minahal mo ng husto, inaruga mo ng husto, binuhusan mo ng husto ng panahon, yung akala mo kayo na, hindi pala talaga marunong magpahalaga. Alam niyo po, may mga tao talaga hindi kayang pahalagahan yung ginawa mo sa kanya. May mga taong hindi pala kaya talagang magsukli ng pagmamahal sa binigay mong pagmamahal sa kanya. At may mga asawa pala, hindi lang boyfriend, hindi lang girlfriend, may mga asawa pala na hindi talaga kayang magsukli ng pagmamahal sa binigay sa kanilang pagmamahal ng asawa nila. And at the same time, may mga tao pala hindi talaga marunong magbalik ng ginawa sa kanila. What does it mean? Una, sa huli, ang hindi nagpahalaga naman, ang laging nawalan at hindi ang naiwan. Tandaan niyo po, kung ikaw man ay iniwan ng boyfriend mo, kung ikaw man ay iniwan ng asawa mo, lagi mong tatandaan sa huli, ang hindi nagpahalaga naman, ang laging nawalan, hindi ang iniwan. Alam niyo po, hindi naman ang iniwan na nagmahal o nagpahalaga ang nawalan, kung hindi yung nang iwan sa hindi nagpahalaga sa kanya. Sino naniniwala? Hindi naman yung iniwan na nagmahal ang nawalan, kung hindi yung nang iwan na hindi nagmahal. At sino po naniniwala? Hindi naman yung iniwan na kumalinga ang nawalan, kung hindi yung nang iwan na hindi kumalinga. Ano ibig sabihin nito? Mas malaki ang nawawala sa taong sa kabila ng pagmamahal mo, nagawa ka pang iwan. Tandaan niyo po, yung mga tatay na nang iwan ng anak nila, tandaan niyo, sa mga anak na iniwan ng tatay, hindi ikaw ang nawalan, mas malaki nawala sa kanya. Mas malaki ang nawala sa kanya, hindi lang pamilya, hindi lang anak niya, kundi kakumpletuhan niya ang nawala sa kanya. Doon sa mga girlfriend na iniwan ng kanilang boyfriend, tandaan mo, hindi ikaw ang nawalan, kundi siya ang nawalan. At doon sa mga asawa na iniwan ng asawa, tandaan mo, hindi ikaw ang nawalan, kundi yung asawa mo na nang iwan sa'yo ang nawalan. And another thing, alam niyo po, ito ang totoo. Hindi dapat pinanghihinayangan yung mga nang iwan, sa halip binibitawan din. Hindi dapat pinanghihinayangan yung mga nang iwan, sa halip hinahayaan lang din. At hindi dapat pinanghihinayangan yung mga nang iwan, sa halip kinakalimutan din. Ikalawa, sa huli madalas wala nang nababalikan yung mga nang iiwan. Alam niyo po, madalas yung mga taong nang iwan sa kabila ng pinahalagahan mo naman, wala nang nababalikan. Totoo ba? Madalas yung mga taong nang iwan sa kabila ng minahal mo naman, pinahalagahan mo naman, kinalinga mo naman, wala nang nababalikan. Kasi nga, tandaan nyo, doon sa mga naka-experience na naiwanan, ang nang iwan man sa iyo ay tatay mo o nanay mo o yung asawa mo o boyfriend mo o girlfriend mo, tandaan mo. Madalas, again, pag hinayaan mong balikan ka pa ng nang iwan sa iyo, mas malaki ang chance na bumalik uli ang sakit sa kalooban mo. Pagka hinahayaan mo na balik-balikan ka lang nung nang iiwan sa iyo lagi, malaki ang chance na babalik uli nang babalik yung sakit sa kalooban mo. Pag hinayaan mo pang balikan ka nang iwan sa iyo, mas malaki ang chance na bumalik uli yung sugat. Yung akala mo unti-unti gumagaling ka na doon sa pangiiwan sa iyo, pero dahil muli bumalik na naman at tinanggap mo naman, babalik lang uli yung sugat. At tandaan niyo po, pag hinayaan mo pang balikan ka nang iwan sa'yo, mas malaki ang chance na ibabalik uli nito yung lungkot sa buhay mo. Hindi lang yung sakit, hindi lang yung sugat, maging yung lungkot sa puso mo, ibabalik uli nung tao na walang ginawa kundi iwan ka sa buhay mo. Ikatlong dahilan, dahil gusto ng Diyos na proteksyonan ka. Hindi lang pala dahil walang dahilan,
Kaya ka iniwan ng isang tao, hindi lang pala dahil hindi siya marunong magpahalaga sa nagmahal sa kanya, kumalinga, at nag-aruga sa kanya. Ang isang dahilan pala, dahil gusto ng Diyos na proteksyonan ka. Sino po naniniwala? Minsan talaga hayaan ng Diyos na iwan ka ng isang tao para proteksyonan ka. Totoo po ba yan? At sino naniniwala? Minsan talaga hayaan ng Diyos na iwan ka ng isang tao para iiwas ka sa mas masakit na karanasan pa. What does it mean? Una, dahil, again, may nakikita ang Diyos na hindi mo naman nakikita, hahayaan ng Diyos na iwan ka ng isang tao kahit masaktan ka pa. Sino po naniniwala? Maaari ang nakikita mo, masasaktan ka lang pag iniwan ka ng isang tao, pero ang Diyos, ang nakikita na niya, mas masasaktan ka pa pag nag-stay pa sa buhay mo yung tao na yon. Totoo ba yan? Ang Diyos nakikita na yon eh. Maaari ang nakikita mo lang yung masasaktan ka pag nawala siya sa buhay mo, pero ang Diyos, ang nakikita na niya, mas masasaktan ka pag nag-stay pa sa buhay mo yung tao na yon. Maaaring ang nakikita mo ngayon, mahihirapan ka pag iniwan ka ng isang tao. Pero ang Diyos, nakikita na niya na mas mahihirapan ka pag nag-stay pa sa buhay mo ang tao na yon. And at the same time, sino po naniniwala, maaaring ang nakikita mo, masusugatan ka pag iniwan ka ng tao na yan, pero ang Diyos nakikita niya, mas malalim ang magiging sugat sa kalooban mo, sa buhay mo, sa puso mo, pag hinayaan mo na mag-stay pa sa'yo o mag-stay ka pa sa buhay ng tao na yan. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, naniniwala ako, mas okay na sa Diyos yung minsan kang nasaktan, nasugatan, kaysa forever kang sugatan. Totoo po ba yun? Ang Panginoon, mas okay na sa Kanya na, anak, minsan ka na lang nasugatan, okay na yon. Kaysa mag-stay ka sa isang tao na forever kang sinasaktan o sinusugatan. Naniniwala po ako, mas okay na sa Diyos yung minsan kang mahirapan kaysa forever kang mahirapan sa isang relasyon. Totoo po ba yun? Ang Panginoon, mas gusto na niya yun eh. Yung minsan ka lang masaktan, mahirapan, okay na sa Kanya yun. Kaysa dun sa forever kang nasasaktan at nahihirapan. At naniniwala po ako, again, mas okay na sa Diyos na minsan, nasaktan ka, nasugatan ka, nahirapan ka, kaysa forever mong maranasan yung mga bagay na yon. At ikalawa, dahil mas kilala ng Diyos, ang totoong magpapahalaga sa iyo. Bakit minsan hinahayaan ng Diyos na iwan ka ng isang tao simply because mas alam ng Diyos ang totoong magpapahalaga sa iyo? Kasi nga minsan nakala natin, yung boyfriend mo, ito na yung iniisip mo na totoong magpapahalaga sa iyo, pero hindi pala eh. Yung akala mo, yung asawa mo na meron ka ngayon, akala mo ito yung totoong magpapahalaga sa iyo, pero at the end of the day, iiwan ka pala. Kaya nga minsan ng Panginoon, hinahayaan niya na iwan tayo ng isang tao simply because alam niya yung totoong magpapahalaga sa atin. Hindi lang may nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita, kung hindi, mas kilala din ng Diyos yung totoong magpapahalaga sa iyo. Alam niyo po, sino naniniwala? Alam naman ng Diyos from the very beginning kung sasaktan ka lang ng isang tao eh. Totoo po ba yun? Sa simula pa lang, alam na yun ng Diyos kung ang isang tao na dumating sa buhay mo, sasaktan ka lang. From the very beginning, alam na alam ng Diyos kung yung tao na yon hindi ka talaga pahahalagahan. So si Lord, hahayaan niyang iwan ka ng isang tao na taong sasaktan ka lang. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, may ingatan ka. Hahayaan niyang iwan ka ng taong gagamitin ka lang para magkaroon ng space ang buhay mo para sa taong pahahalagahan ka talaga. Hahayaan ka ng Diyos na iwan ng isang tao na sasaktan ka lang para magkaroon ng space ang buhay mo para sa taong totoong iingatan ka.
At si Lord, hahayaan niyang iwan ka ng taong babaliwalain ka lang para magkaroon ng space ang buhay mo sa taong totoong pahahalagahan at irerespeto ka. Meaning, masakit man na iniwan ng taong pinahalagahan mo naman, minahal mo naman, somewhere, somehow, may maganda pa rin naman itong hatid na dahilan sa buhay mo. Hindi pala lahat ng iniwan, puro sakit lang ang dala sa taong iniwan. Ang nang iwan man sa iyo ay tatay mo, nang iwan man sa iyo ay magulang mo, nang iwan man sa iyo ay asawa mo, nang iwan man sa iyo, kaibigan mo o mahalagang tao sa buhay mo, somewhere, somehow, may maganda pa rin naman palang dahilan bakit hinayaan ng Diyos yun sa buhay mo. Now, the question is, ano ba benefits nang nagawa ka pang iwan ng taong pinahalagahan mo naman, minahal mo, inaruga mo? Sino po naniniwala? Hindi naman pala lahat ang dala ng pang-iiwan sa iyo ng isang tao. Totoo ba yan? Hindi naman pala puro sakit, hindi naman pala puro sugat at lungkot ang dala sa atin ng pang-iiwan ng isang tao. Now, ang tanong, ano ba benefits ng pang-iiwan sa atin ng isang tao? Una, mas umigsi ang panahon na masasaktan ka. Sino po naniniwala? Sa isang banda, mainam na rin naman na iniwan ka ng taong kahit kailan, hindi ka pala kayang pahalagahan. Totoo ba yan? Mas mainam na pala yon na iniwan ka na agad kaysa nagtagal pa. Sa isang banda, mainam na rin yung iniwan ka ng tao na kahit kailan, hindi ka pala kayang mahalin ng totoo at hindi ka pala kayang arugain ng totoo. Kaya nga doon sa mga young pro natin, huwag kang malungkot kung iniwang ka man kaagad. Pagpapala ayon o blessings mula sa Diyos. Kasi nga, alam na ng Diyos na hindi ka pala kayang arugain ng totoo. Kalingain, mahalin ng totoo, kaya hinayaan ng Diyos na iwanan ka. Ano ibig sabihin nito? Una, the more nakasama mo taong paulit-ulit ka lang pinagpapalit, the more na masasaktan ka lang eh. Tama na yung minsan kang pinagpalit at hindi na naulit, pero kapag ka paulit-ulit na pinagpapalit ka, lalo na mga boyfriend o girlfriend mo pa lang, dapat hindi mo pinauulit yun. Tama na yung minsan pinagpalit ka. Kasi nga, the more nakasama mo yung taong paulit-ulit ka lang na iniiwan, pinagpapalit, the more na masasaktan ka lang eh. The more na kasama mo yung taong paulit-ulit kang iniiwan, the more na babalik at babalik yung sakit, babalik at babalik yung pagluha mo. What's the point? Kaysa paulit-ulit ka pang lumuha, hayaan mo na yung gusto kang iwan, at least minsan ka na lang luluha. Yung mga nagpapaalam na sa inyo na boyfriend nyo, dapat hindi mo na bigyan ng pangalawang pagkakataon na magpaalam pa. Yung minsan lang magpaalam sa'yo, hayaan mo na kagad. Kaysa paulit-ulit ka pang masaktan, hayaan mo na yung gusto kang iwan, at least minsan ka lang masasaktan. At kaysa paulit-ulit ka pang mabaliwala, hayaan mo na. Kaysa paulit-ulit ka pang baliwalain sa buhay. Ikalawa, the more nakasama mo pa, yung taong paulit-ulit ka lang pinagpapalit, the more na makukulong ka sa relasyong walang assurance eh. Tandaan niyo po, minsan kahit na nandoon na kayo sa stage na married na kayo, may mga tao paulit-ulit ka pa rin sinasaktan. Totoo mo ba yan? May mga tao. Meron po akong kinounsel na tinanong ko sa kanya, ilang beses nang nangyari? Sabi niya, Pastor, hindi ko na po mabilang eh. Alam niyo, napakalungkot ng mga ganong pangyayari. Nagpapakahirap dito sa Manila yung lalaki, tapos yung babae nandun sa probinsya, habang wala siya, may ibang kasama. Alam niyo po, minsan mas masarap pa na bitawan na rin yung mga taong paulit-ulit ka lang iniiwan, paulit-ulit ka lang sinasaktan. Alam niyo po, sino naniniwala? Sa halip kasiyahan, kalungkutan ang pupuno sa isang relasyon na walang assurance. Totoo po ba yun?
yung mga patungo pa lang doon sa pag-aasawa, kung meron man kayong isang bagay na pinakamagandang magagawa sa mapapangasawa mo, yung lagi mong iparamdam sa kanya yung assurance. By the way, sino rito yung nangangarap na isang araw magkakapamilya siya? Lahat kayo gusto nyo tumandang binata at dalaga sa mga yampro natin? Taas ang kamay ng isang araw nangangarap magkaroon ng isang pamilya sa mga kabataan. Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, hindi na magkakaasawa forever. Sino yung gustong magkapamilya? Somewhere, somehow sa kanyang buhay, magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Alam nyo, tandaan nyo, pag ang isang relasyon, wala kang maramdamang assurance, sa halip kagaanan, kabigatan ang ipararamdam nito sa iyo. Pag ang isang relasyon, walang pinararamdam na assurance sa iyo, sa halip na kasiyahan o kapanatagan, takot lagi yung pupuno sa puso mo. Yung takot na baka isang araw iwang ka. Yung takot na baka isang araw ipagpalit ka. Yung takot na baka isang araw, wala na siya sa tabi mo. Ano pinapakita nito? Puro bigat ng kalooban ang ibibigay sa iyo ng taong hindi ka kayang samahan habang buhay. Tandaan niyo po, puro lungkot sa kalooban ang ibibigay sa iyo ng taong hindi ka kayang samahan habang buhay. Kaya nga, hindi lang doon sa mga young pro natin, maging doon sa mga mag-asawa ngayon, siguraduhin mo na kagad. Bago kayo umuwi, tanungin mo na kagad yung asawa mo, ano ba, sigurado ka ba na habang buhay sasamahan mo ko? Ngayon pa lang, siguraduhin nyo na sa asawa nyo. At kung hindi mo kasama ngayon pa lang i-chat mo na. Alam niyo po, puro takot sa kalooban ang ibibigay sa iyo ng taong hindi ka kayang samahan habang buhay. Kaya nga sa huli, mas maigsi pa panahong ipagdurusa mo pag iniwang ka na agad ng taong hindi ka kayang mahalin, arugain, pahalagahan habang buhay. Mas mainam pa yon na mas maaga pa, iniwang ka na. Lalo na, wala pa naman kayong basbas ng Panginoon ng kasal. Sa mga young pro natin, mainam na yon na hanggat umpisa pa lang, maaga pa lang, hinayaan na ng Diyos na iwang ka ng isang tao. Ikalawa, alam niyo po na benefits ng iniwang ka kaagad? Mas lumiit yung chance na mag-intay ka pala sa wala. Totoo ba may mga tao na akala mo, sasamahan ka forever pero hindi pala? Totoo ba may mga tao na inaasahan mo pero wala ka palang iniintay o nag-iintay ka pala sa wala? Alam niyo po, totoo ba sobrang sakit yung nag-iintay ka pala sa wala sa isang tao? Lalo na mahal mo? Sobrang sakit yung umaasa ka na pahahalagahan ka for life, pero hindi pala. At totoo po ba sobrang sakit yung umasa ka pa na mamahalin ka for life, pero iiwang ka pala? What does it mean? Una, sa buhay pinakamasakit na pag-iintay, yung hindi pala darating. Totoo po ba yan? Pinakamasakit na pag-iintay sa buhay, yung hindi pala darating. Sobrang sakit yung umasa ka na habang buhay, pahahalagahan ka. Pero after 5 years, after 10 years, iniwang ka. Totoo pa ba yun? Ang sakit nun? Yung iba nga, after a month pa lang, iniwan na. Totoo pa ba yan? Yung iba, hindi nga umabot ng 5 years eh. Hindi nga umabot ng 3 years eh. Hindi nga umabot ng 2 years eh. Hindi rin umabot ng 1 year. Yung iba, after ng ilang buwan, wala na. Pero nung una, parang ang saya-saya nila habang kumakain. Totoo pa ba yun? Parang ang saya-saya nila habang nandoon sila sa beach, habang nandoon sila kasama yung ibang barkada. Pero ngayon, makikita mo, inamprend na nila at inampalo ang isa't isa. Minsan nakala natin forever na nating makakasama, pero hindi pala eh. Alam niyo po, sobrang sakit yung umasa ka na habang buhay, mamahalin ka eh. Pero after 5 years, 10 years, wala na sa buhay mo, iniwang ka na. Ang tanong, bakit sobrang sakit niya? Kasi nga ito ang totoo eh. Mas matagal mong nakasama isang tao na iniwang ka,
mas maraming memories na magpapaalala sa'yo. Totoo ba yan? Mas matagal mong nakasama ang isang tao, ang dami niyang memories na ipapaalala sa'yo. Ito po ang totoo. Mas matagal mong nakasama ang isang tao na iniwang ka, mas maraming memories na magpapalalim ng sakit eh. At mas matagal na nakasama mo ang isang taong iniwang ka, mas maraming memories na magpapatagal ng paggaling mo. Habang mas matagal mong nakasama ang isang tao, mas marami siyang memories na iniiwan sa iyo, mas pinatatagal niya ang paggaling mo, mas pinalalalim niya ang sugat na iniiwan sa iyo. At ito po ang totoo. Again, kung iniwan ka na agad-agad, wala nang maraming memories na magpapaalala sa iyo ng sakit. Kung iniwan ka na agad-agad, wala nang maraming memories na magpapalalim ng sugat sa puso mo eh. At magpapatagal ng paggaling mo. Ikalawa, sa buhay pinakamasakit makasanayan, yung nasasaktan ka. Totoo po ba? Minsan nakakasanayan na nating masaktan eh. Totoo po ba yan? May mga girlfriend, may mga boyfriend, nakakasanayan na nilang masaktan. May mga asawa, nakakasanayan na nilang nasasaktan na lang sila doon sa kanilang relasyon. Alam niyo po, tandaan nyo, kung meron mang pinakamasakit na makasanayan sa buhay, yung nasasaktan ka na lang lagi. Alam niyo po, sobrang sakit makasanayan na paulit-ulit ka na lang sinasaktan lalo na ng asawa mo. Sa mga married people po, pinakamasakit na makasanayan, yung nasanay ka ng paulit-ulit kang sinasaktan ng asawa mo. Pinakamasakit makasanayan, yung paulit-ulit kang iniiwan at paulit-ulit kang pinagpapalit sa iba ng asawa mo. What's the point? Pag nasanay ka na lagi sinasaktan, darating ka doon sa point na iisipin mong tama na lang din yung ginagawa niya sa'yo. Pag nasanay ka na laging iniiwan, darating doon sa point na kahit yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, hindi mo na rin maibibigay. At pag nasanay ka, tandaan niyo po, pag nasanay kang ipinagpapalit ka na lang lagi sa iba, darating yung point na masasanay ka na rin na lagi kang may kahati sa pagmamahal ng asawa mo. At iyon yung pinakapangit na makakasanayan mo, yung masanay ka na lagi kang may kahati sa asawa mo. Kaya nga kung boyfriend mo pa lang at ginagawa na yon, ipag-iwan mo na kagad, tapusin mo na kagad ang relasyon nyo. Kung boyfriend mo pa lang, pinagpapalit ka na paulit-ulit, iniiwan ka na paulit-ulit, sinasaktan ka na paulit-ulit, tapusin mo na kagad ang relasyon mo. At ikatlong dahilan o benefits ng iniwan ka na kaagad-agad ng isang tao, mas masaya mong o mas malaya mong makikita yung tamang tao mula sa Diyos. Sino po naniniwala? Meron naman talagang tamang tao ang Diyos para sa iyo. Totoo po ba yun? Ang tanong, marami pong nagtatanong sa akin, doon sa mga nagpapakounsel, Pastor, kung siya po talaga ay tamang tao mula sa Diyos, bakit iniwan kami? Maaaring nung una, siya yung tamang tao sa iyo, pero dala ng kahinaan niya, naging maling tao siya para sa iyo. Alam niyo po, kaya nga dapat ang relasyon, lalo na ng mag-asawa, laging dinidilig ng pagmamahal, pagpapahalaga, at ng katapatan, kasi anytime pwedeng masira ang relasyon. Anytime pwedeng masira. Kaya nga again, napansin nyo, last time doon sa isang tinuro sa atin ng Panginoon, yung mga single parent, 15 million ang single parent at 95% doon mga babae. At yung research na yon ay ilang taon na yung nakaraan. Yung pag-aaral na yon, ibig sabihin, posibleng mas dumami pa yon. So, again, alam niyo po, ang Diyos, lagi namang meron tamang tao na nakalaan para sa iyo. Minsan, again, hahayaan talaga ng Diyos na iwan ka ng isang tao kasi maling tao siya para sa iyo. Maling pagmamahal lang ang kaya niyang maibigay para sa iyo. At minsan, hahayaan talaga ng Diyos na iwan ka ng isang tao kasi
maling pag-asa lang ang maibibigay niya sa iyo. Yung aasa ka, pero wala pala. Yung mag-iintay ka pala sa wala. Ano pinapakita nito? Una, hanggat nasa maling tao ka, hindi mo naman makikita tamang tao para sa iyo eh. Tandaan niyo po, lalo na sa mga young pro natin, hanggat nasa maling tao ka, hindi mo makikita yung tamang tao para sa iyo. Hanggat ayaw mong bumitaw sa maling tao, hindi mo makikita tamang tao para sa iyo. At tandaan niyo po, hanggat ayaw mong kumawala sa maling tao, hindi mo makikita ang tamang tao para sa iyo. At hanggat ayaw mong tanggapin na nasa maling tao ka, hindi mo makikita ang tamang tao para sa iyo. Yung ayaw mong kumawala, yung ayaw mong tanggapin na nasa maling tao ka, hindi mo makikita ang tamang tao para sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Bubulagin ka nang hindi mo pagbitaw sa maling tao. Bubulagin ka nang hindi mo pagkawala sa maling tao at bubulagin ka nang hindi mo pagtanggap na nasa maling tao ka para makita mo yung tamang tao para sa iyo. Hanggat ayaw mong tanggapin, hanggat ayaw mong kumawala doon sa maling tao, hindi mo talaga makikita ang maling tao, ang tamang tao para sa iyo. Meaning, kailangan mo siyang gawin kasi nga, may mga tao, bago mo bitawan, matagal ka nang binitawan. Tandaan niyo po, kailangan mong gawin ito kasi nga, may mga tao, bago ka pa kumawala, matagal nang wala sa iyo. At kailangan mo siyang gawin kasi may mga tao dumating lang para magbigay ng alaala, pero hindi ng forever sa buhay mo. Minsan nakala mo, yung kasama mo pa, pero ang totoo, matagal nang wala sa'yo. Minsan yung taong akala mo, nasa sa'yo pa, pero ang totoo, matagal ka nang binitawan. At minsan, may mga tao, akala mo, pang forever, ang peg sa buhay mo, pero pang alaala lang ang dala. Ikalawa, pag lumaya ka sa maling tao, hindi lang sarili mo pinalaya mo, pati destiny mo. Niniwala po kayo doon? Lalo na sa mga young pro natin, pag lumaya ka sa maling tao, hindi lang sarili mo ang pinalaya mo, maging yung destiny mo. Ano ibig sabihin nito? Pag nasa maling tao ka, pati future mo, posibleng malagay sa mali. Totoo po ba yan? Pag nasa maling tao ka, pati future mo, madadamay. At sino po naniniwala, pag nasa maling tao ka, pati future mo, posibleng masayang. What's the point? Ang pakikipagrelasyon sa isang tao ay pakikipagrelasyon din sa future ng isang tao. Hindi lang yung tao na yon ang nagkaroon ka ng relasyon sa kanya. No. Pati yung future niya, kasama yon na nakataya yung future mo sa relasyon na yon. Ang pakikipagrelasyon sa isang tao, tandaan niyo po, ay pakikipagrelasyon din sa journey ng isang tao. And at the same time, ang pakikipagrelasyon sa isang tao ay pakikipagrelasyon din sa destiny ng isang tao. Hindi ka lang sa isang tao, doon sa personalidad ng tao na yan, nagkaroon ng relasyon. No. Kasama ang future niya, kasama ang journey niya, kasama ang destiny niya, sa relasyon nyo. Kaya nga kapag kamali ang napili mong tao, yung taong paulit-ulit ka nang sinasaktan, paulit-ulit kang sinusugatan at pinagpapalit, iniiwan, pero pinili mo pa rin, malamang pati yung future niya, pati yung destiny niya at yung journey niya, kasama din yon sa magiging future at destiny mo. So, pag napunta ka sa maling tao, delikado future mo. Tandaan nyo, sa mga kabataan natin, sa mga young pro, pag napunta ka sa maling tao, delikado journey mo at maging ang destiny mo. At ang pinaka-worst, pag napunta ka sa maling tao, isang araw, pwede kang iwan. At ito ang totoo. Walang iniwan na hindi nasaktan. Totoo po ba yan? Wala namang naiwan na hindi nasaktan eh.
Lahat ng iniwan, again, nasaktan. Iniwan ng tatay, iniwan ng nanay, iniwan ng asawa, iniwan ng boyfriend, ng girlfriend. Lahat sila nasaktan. Now, the question is, paano nga ba gagaling sa pang-iiwan ng taong pinahalagahan mo naman, minahal mo naman, inaruga mo naman? Alam niyo po, just feel the pain. Accept the truth and rise up over your pain and truth. Sabi po doon sa Isaiah 43 verse 19, sabi niya, narito ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ngayon niyon ay lalabas, hindi ba ninyo nalalaman na yon? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng ilog sa mga disyerto. Sino po naniniwala, makakatulong ng malaki sa paggaling ng isang taong iniwan, nasugatan at nasaktan, yung hayaan mo lang na maramdaman mo yung sakit at hindi mo pigilan. Totoo po ba yan? Malaki ang maitutulong doon sa isang tao na nasaktan dahil iniwan, yung hayaan mo lang yung sakit ng pang-iiwan sa'yo. Alam niyo po, hindi makakatulong yung i-deny mo yung sakit na hindi naman masakit eh. Masakit ang maiwan. Totoo po ba yan? Masakit ang ipagpalit. At kapag ka dinideny mo siya, yung sakit, pilit mong tinatago, alam niyo po, mas lalo lang nasasaktan ang isang tao. Doon sa mga kina-counsel ko, alam niyo po ba, meron akong kina-counsel, 3.5 hours. Ang sakit sa ulo. Hindi yung tagal eh. Yung dami ng binuhos niyang bigat na naranasan niya. Pero alam niyo po, after ng 3.5 hours, nakakatawa na siya. Sabi niya, Pastor, ang gaan ng pakiramdam ko po ngayon. But before that, she wanted to end her life. Gusto na niyang mawala. At marami pong ganon, yung mga kina-counsel ko na gusto na nilang tapusin ang kanilang buhay. Pero after, nung mailabas nila yung bigat na dinadala nila sa kanilang kalooban, ang laki ng naging gaan. Alam niyo po, malaki ang naitutulong na tanggapin mo na lang kung iniiwan ka ng tatay mo, tanggapin mo na lang na meron talagang mga tatay na nang iiwan ng anak kahit na masakit sa anak yun eh. Totoo po ba yun? May mga asawa talaga na nang iiwan ng asawa kahit na alam nilang masakit sa asawa yun eh. At may mga boyfriend talaga na nang iiwan ng girlfriend nila kahit na masakit. Alam niyo po, just feel the pain. Kasi ang sabi naman ng Panginoon, meron siyang gagawing bago eh. Alam niyo po, makakatulong yung ng malaki sa paggaling ng isang taong nasaktan dahil iniwan yung, tanggapin mo yung katotohanan na meron talagang nangyaring pang-iiwan. Hindi mo pwedeng i-deny eh. Kasi yung pag-deny mo, mas lalo ka lang masasaktan at mas lalo lang tatagal yung healing process mo. Mananatili lang yung inner brokenness sa'yo. At alam niyo po, napakalaki ng maitutulong sa paggaling mo mula doon sa pang-iiwan sa'yo, yung paniniwala na ang Diyos may dadaling pang bagong kwento sa buhay mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? After naman na iwan tayo ng isang tao, may bago pang kwentong pwedeng dali ng Diyos sa atin. Kahit pa yung tatay mo nang iwan sa'yo, kahit pa yung magulang mo nang iwan sa'yo, pwede pang magdala ng bagong kwento ang Diyos na ipararamdam sa iyo na anak, meron ka pa ring tatay. Totoo ba yan? Na anuman yung vacuum, anuman yung space na parang kulang sa buhay mo, kayang punan ng Diyos eh. Alam niyo po, again, sabi ng Panginoon doon sa ating binasa, meron siyang gagawing bago eh. At tandaan nyo, doon sa last part ng verse na binasa natin, dalawang bagay yung napaka-imposible, parang napaka-imposible na pwedeng mangyari. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, gagawa ako ng daan sa ilang. Ibig sabihin, gagawa ng daan ng Panginoon doon sa wilderness. At the same time, gagawa siya, ano ang gagawin pa ng Panginoon doon sa disyerto? Mga ilog. Dalawang bagay na parang napaka-imposible. Ano yung gustong ipahiwatig ng Panginoon doon sa mga Israelites? Alam niyo po,
despite of their captivity ng mga Israelites, despite of their situation, God can bring possible solution doon sa impossible situation na meron sila. Iyon yung sinasabi doon ng Panginoon. Nasabi niya, mga anak, kahit eto yung sitwasyon nyo, gagawa ako ng daan sa ilang, gagawa ako ng mga ilog sa mga disyerto. Alam niyo po, yung daan sa ilang o yung wilderness at yung mga ilog sa disyerto, gaya ng aking nabanggit, dalawang bagay na parehas na parang imposible eh. Pero ang sabi ng Panginoon, gagawin ko yan. What does it mean? Una, kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan mo, dahil sa pang-iiwan sa'yo, kaya kang itawid dito ng Panginoon eh. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa kahirap yung pinagdadaanan mo, kaya kang itawid ng Panginoon. Maaaring iniisip mo, lalo na doon sa mga iniwan po ng kanilang asawa, maaaring iniisip mo paano na kinabukasan nyo matapos kayong iwan ng asawa mo, maaaring iniisip mo paano na pag-aaral ng mga anak mo, at maaaring iniisip mo paano na kayo matapos kayong iwan ng iyong asawa, pero tandaan nyo po, maniwala ka, kahit parang imposible, kaya kayong bigyan ng Diyos, ikaw at ang mga anak mo ng magandang kinabukasan. Totoo po ba yan? Doon sa mga iniwan ng asawa nila, maniwala ka, kayang ibigay ng Diyos higit doon sa mga ipinagkait sa iyo ng asawa mo. Higit doon sa mga ipinagkait sa iyo sa anak mo ng iyong asawa. Maniwala ka, kahit parang imposible, kaya kayong bigyan ng Diyos, ikaw at ang mga anak mo, ng masaganang buhay. Higit pa doon sa kayang ibigay ng iwan sa iyong asawa mo, kayang ibigay sa iyo ng Diyos. At maniwala ka, kaya kayong bigyan ng Diyos, ikaw at ang anak mo, ng masaganang buhay, ng magandang kinabukasan. Higit pa doon sa pinagkait ng iwan sa inyo. Alam niyo po, again, higit pa doon sa mga ipinagkait ng iwan sa inyo, ibubuhos ng Diyos sa inyo. At ikalawa, kahit gaano pa kahirap pinagdadaanan mo dahil sa pang-iiwan sa iyo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga anak, akala nila parang hanggang pagtanda nila, dadalhin na nila yung sakit ng pang-iiwan sa kanila, ng kanilang tatay. Pero maniwala ka, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sino po naniniwala? Kaya naman talaga magpagaling ng Diyos. Kahit na yung pinakamalalalim na sugat sa ating kalooban, kayang pagalingin ng Diyos eh. Yung pang-iiwan sa iyo ng asawa mo, kaya kang pagalingin ng Diyos yan eh. Yung pang-iiwan sa iyo ng kaibigan mo, yung pang-iiwan sa iyo ng mga taong mahalaga sa iyo, kaya kang pagalingin dyan ng Diyos eh. Alam niyo po, maniwala ka, hindi kayang baguhin ng pang-iiwan sa iyo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka, hindi kayang baguhin ng pang-iiwan sa iyo ang magandang buhay na inihahanda ng Diyos sa iyo. At maniwala ka, hindi kayang baguhin ng pang-iiwan sa iyo yung magandang bukas na inihahanda ng Diyos sa iyo. Despite na may nang iwan sa iyo, kahit pa tatay mo yan, kahit pa magulang mo yan, kahit pa asawa mo yan, maniwala ka, hindi nito kayang baguhin yung magandang plano na inihahanda ng Diyos sa buhay mo. Hindi nito kayang baguhin yung magandang buhay na inihahanda ng Diyos sa iyo. At hindi nito kayang baguhin yung magandang kinabukasan na inihanda na ng Diyos sa iyo. Hayaan mo lang na pagalingin ka ng pag-asa mula sa magandang plano ng Diyos sa iyo. Hayaan mo lang na pagalingin ka ng pag-asa mula doon sa magandang buhay na inihahanda ng Diyos sa iyo at sa mga anak mo kung meron ka mga anak na iniwan ng asawa mo. At hayaan mo lang na pagalingin ka ng pag-asa mula doon sa magandang buhay o bukas na inihahanda ng Diyos para sa iyo at sa mga anak mo. Maniwala ka isang araw, isang magandang alaala na lang ng pagpapatatag sa iyo ang kwento ng pang-iiwan sa iyo. Maniwala ka doon sa mga anak na iniwan ng kanilang tatay.
Maniwala ka isang araw, isang magandang alaala na lang ng pagpapatatag sa iyo ng Diyos, yung kwento na yun ng buhay mo. Doon sa mga iniwan ng asawa, maniwala ka, isang magandang alaala na lang yun isang araw ng pagpapatatag sa iyo ng Diyos. Another thing, para sa mas mabilis na paggaling, never allowed another pain from the same person and the same situation. Sino po naniniwala? May mga bagay talaga sa buhay na dapat pang nakaraan na lang talaga sa buhay mo eh. Totoo ba yan? Sino naniniwala? May mga bagay sa buhay natin dapat hanggang doon lang talaga sa past natin. Totoo ba yan? At hindi na dapat kasama doon sa present mo at lalo na doon sa future mo. At sino po naniniwala? May mga tao talaga sa buhay mo pang nakaraan na lang. Totoo ba yan? May mga tao na hindi talaga meant para hanggang future mo o pang present mo at pang future mo. May mga tao talaga pang hanggang doon lang sa nakaraan ng buhay mo. Pansinin niyo, ang sabi doon sa Isaiah 43 verse 18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Do not dwell on the past. Ano ibig sabihin nito? Dito sinasabi ni Lord sa mga Israelites, huwag na kayong mag-stay doon sa mga pagkakamali nyo. Sabi ng Panginoon, kalimutan nyo na yon. Yung mga pagkakamali nyo. What does it mean? Una, tandaan nyo po, hindi ka pwedeng mag-move forward ang buhay mo nang hindi ka umaalis sa kinalalagyan mo. Sino po naniniwala? Past is not a place to remember. Ang nakaraan ay isang lugar na hindi dapat na binabalik-balikan pa. Totoo ba yan? Kung nakaraan na, dapat nakaraan na. At sino po naniniwala? Past is not a place to dwell. Ang nakaraan ay isang lugar na hindi na dapat pinag-i-stayan. Kung nasaktan ka doon sa nakaraan mo, umalis ka doon nang hindi ka nag-i-stay doon sa kasakitan mo. Kung nasugatan ka doon sa nakaraan mo, umalis ka doon para hindi ka nag-i-stay na sugatan. At kung nalungkot ka sa nakaraan mo, umalis ka doon para hindi ka nag-i-stay na malungkot sa buhay. At sino po naniniwala? Past is not a place to start. Hindi lang siya place to remember o hindi lang siya a place not to remember, not to dwell. At higit sa lahat, tandaan niyo po, ang nakaraan is not a place to start. Ang nakaraan ay isang lugar na hindi ka dapat doon magsimula. Tandaan niyo po, when it says do not dwell on the past, hindi lang ito tungkol sa season, but to the person who hurt you. Kasi nga hanggat hindi mo binibitawan ang nakaraan mo, mananatili kang nakakonect sa taong nakapanakit sa iyo. Hanggat hindi mo kinakalimutan ang nakaraan mo, mananatili kang nakakulong sa taong nakapanakit sa iyo. At hanggat hindi mo inaalisan ang nakaraan mo, mananatili kang nasasaktan ng taong nanakit sa iyo. Kalimutan mo, hindi lang yung mga pangyayari sa nakaraan mo, kung hindi maging yung taong dahilan ng pangyayari na yon sa buhay mo. Hindi lang yung pangyayari, maging yung dahilan ng pangyayari, kinakalimutan din. Ikalawa, hindi ka pwedeng mag-move forward ang buhay mo nang hindi mo pinatatawad yung nanakit sa'yo at ang sarili mo. Kailan mo dapat patawarin ang nanakit sa'yo? Sino po may idea? Kailan dapat pinatatawad yung taong nanakit sa atin? Sa tingin nyo, kailan sila dapat pinatatawad? Alam niyo po, the moment you realize gusto mo nang magsimula uli, patawarin mo na yung nanakit sa'yo. Kasi nga, for you to start a new beginning, hindi lang yung pangyayari sa nakaraan ang kailangan mong bitawan. For you to start a new beginning, hindi lang yung taong na nakapanakit sa iyo ang kailangan mong bitawan. And for you to start a new beginning, kahit yung galit at hinanakit sa puso mo, dapat mong bitawan.
Because having peace with your present and future is a matter of having peace with your past. Magpatawad ka kahit hindi hinihingi para sa kapayapaan ng kasalukuyan mo at ng hinaharap mo. Kaya ka pala magpapatawad kasi gusto mong maging payapa na yung kasalukuyan mo at yung future ng buhay mo. Kahit hindi hinihingi sa iyo. Now, bakit pati sarili kailangan mong patawarin? Because having peace with yourself will help you to stand strong. Having peace with yourself will help you to stand alone. And having peace with yourself will help you to stand again and start again. Alam niyo po, may mga tao pala, kaya hindi sila makapagsimula mula doon sa masakit na karaan nila. Nagawa na nila yung ibang bagay. Ang hindi lang pala nila nagagawa, patawarin ang sarili nila. You have to forgive, hindi lang yung taong nanakit sa'yo, sarili mo. Kasi, dadaling ka nito para muling makatayo ng matatag, para muling makapagsimula ng matatag, at para muling makilala ang sarili mo matapos mo masaktan. And finally, let the Lord fight for your battle. Sino po naramdaman parang nung may nang iwan sa'yo, parang pakiramdam mo nadurog ka? Totoo po ba yan? Lalo na magulang mo nang iwan sa'yo, tatay mo, o kaya yung asawa mo nang iwan sa'yo. Alam niyo po, may mga tao after nung kanilang karanasan na yon, pakiramdam nila parang durog na durog sila. Alam niyo po, sa panahong hindi mo na kaya, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Sa panahong hindi mo na kaya yung laban sa buhay mo, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. At sino po naniniwala sa panahong wala ka nang magagawa, may kayang gawin ang Diyos sa buhay mo? At sino po naniniwala sa panahon na tila gusto mo nang sumuko, ang Diyos ang tatayo para sa iyo? Niniwala po kayo doon? Pansinin niyo, ang sabi doon sa Isaiah 46 o 43 verses 16 to 17, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng daan sa dagat at sa malalawak na tubig ay landas na nagpalabas ng karwahe ng kabayo ng hukbo ng mandirigma. Sila'y magkakasamang humihinga, hindi sila makabangon, sila'y nang matay, na uupos na parang mitsa. Alam niyo po, ang historical background nito ay ang paghati sa dagat dito sa Exodus chapter 14. At ito rin yung sinabi ng Panginoon, specifically sa verse 14 ng Exodus chapter 14, ang sabi ng Panginoon, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. What does it mean? Una, huwag ikaw. Hayaan mong ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Kailangan mong ilagay sa kamay ng Diyos ang sakit ng pangiiwan sa iyo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang sakit ng pangiiwan sa iyo ng tatay mo, ng nanay mo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang sakit ng pangiiwan sa iyo ng boyfriend mo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang pangiiwan sa iyo ng asawa mo. Because the moment na inilagay mo sa kamay ng Diyos ang ginawa sa iyo, justice will start in your favor. Maniwala ka, the moment na inilagay mo sa kamay ng Diyos ang ginawa sa iyo, pain will stop at your heart. Hindi lang yung favor ng Diyos ang mapapasayo, maging yung sakit magsisimulang matapos. And the moment na inilagay mo sa kamay ng Diyos ang ginawa sa iyo, healing will start at your
inner brokenness. Ikalawa, maniwala ka. Habang nananahimik ka, may ginagawa ang Diyos para sa iyo. Sino po naniniwala? Habang nananahimik ka doon sa panahong iniwan ka ng magulang mo, may ginagawa ang Diyos para sa iyo. Niniwala po kayo doon? At sino naniniwala? Habang nananahimik ka sa panahong iniwan ng asawa mo, sa panahong iniwan ng mga anak mo, may ginagawa ang Diyos para sa inyo. Again, ang sabi ng Panginoon, manahimik ka lang. Sa tingin nyo, bakit ikaw pa ang kailangang manahimik? Ikaw na nga ang nasaktan. Sa tingin nyo, bakit ikaw pa yung kailangang manahimik? Ikaw na nga yung iniwan. Simply because, in essence, sinasabi mo sa Diyos, Lord, sobra akong naapi. Ipagtanggol mo ko. In essence, sinasabi mo sa Diyos, Lord, durog na durog po ako. Buuin mo po ako. And in essence, sinasabi mo sa Diyos, Lord, sa iyong mga kamay, iniiwan ko ang laban. Sino po rito? Gusto na niyang iwan sa kamay ng Diyos ang part na yun ng kanyang buhay. Tatay mo man ang nang iwan sa'yo, magulang mo man ang nang iwan sa'yo, asawa mo man ang nang iwan sa'yo, hahayaan mo nang ang Diyos ang magtanggol para sa'yo. Sino po rito gusto mong sa oras na to, totally tanggalin lahat ng Diyos? Sakit ng pangiiwan sa'yo. Sino po rito gusto niya yan? Wala na talaga siyang dadalin. Paglabas niya sa lugar na to, Lord, alam ko, kahit pa ulit-ulit kong naririnig yung salita ng pagpapatawad, this time, totoo, na magsisimula ka ng bago. Sino po rito gusto niya, paglabas mo sa lugar na to, totally ang iparamdam sa iyo ng Panginoon, meron kang bagong simula sa buhay mo.